Kuya Shane, okay lang ba nakatilang kahit traffic o kailangan ilipat sa N? Okay. Pag sa traffic dapat, okay lang naman na nakadiyan. Kung halimbawa, few seconds lang naman kung sa traffic light, no? Pero kung more than a minute, well, you have the option para i-neutral siya, then i-handbrake para makapagpahinga yung paa mo. Pero kung few seconds lang naman yan, okay lang, naka-stay lang kayo sa drive tapos nakaapa kayo sa preno. Kuya Shane, paano kapag paahon? Baka umatras ako. Anong gagawin ko? Okay. Kung sa automatic yan, stay mo lang yung paa mo sa preno. Then kung gusto mo magpahinga, ilagay mo sa neutral, then i-handbrake mo. Kung sa manual naman, i-neutral mo, then i-handbrake mo rin. Or i-stay mo lang yung paa mo sa preno para hindi ka umatras. Kuya Shane, dapat ba talagang painitin muna ang makina bago umalis? Meron ba yung pinagkaiba pag diesel yung sasakyan ko? Okay. Kung diesel yung sasakyan ninyo, mas recommended na painitin nyo muna. Sabi nga, pag may diesel car tayo, dapat tender loving care. So at least, maybe mga ano lang naman, mga 1 to 2 minutes yung pagpapainit. Ang pinaka-reminder ko lang dyan, hanggat hindi niya na-accumulate yung kanyang operating temperature, wag nyo munang i-hard acceleration. So kahit naman sa gasolina, hanggat hindi niya na-accumulate yung kanyang operating temperature, so paano ba natin malalaman kung nasa tamang temperature na yung ating makina? Mapapansin nyo yan, yung red or yung blue or green temperature sign, mawawala na yon. Or kung mapapansin niyo yung RPM ninyo nasa below 1 RPM na lang or 1000 RPM na lang siya. Kasi kung mataas pa yan, wag muna ninyong aapakan yung gas. Kumbaga, halimbawa, sabihin na natin 500 meters from the gate yung inyong sasakyan, di hayaan nyo lang siyang mag-roll. Nakadrive siya, tapos hayaan mo lang siyang tumatakbo. Wag mo munang aapakan yung gas hanggat hindi niya na-accumulate yung kanyang operating temperature. Kuya Shane, nalilitok kasi ako. Paano ko malalaman kung kailan ako dapat mag-signal light? Okay. So sa pagsi-signal light kasi, so at least sana ang pinaka-idea na dapat kasi maging aware yung nasa paligid mo na halimbawa, ikaw ay kakanan or kakaliwa or o-overtake. So tignan mo kung sa tingin mo kung mabilis talaga yung takbo ninyo, edi dapat malayo pa lang mag-signal light ka na. Kung sakali man na medyo mabagal lang, okay lang mga early. Hindi ko lang sure kung ano yung exact meters, no? Pero ang pinaka-idea, ang kailangan is yung mga nasa paligid mo, aware kung liliko ka or halimbawa titigil ka man, kakanan ka, kakaliwa o overtake ka, dapat aware sila. The more na bumibilis yung takbo natin, the more na dapat mas early yung pagsisignal natin para yung mga driver na nasa paligid natin is aware kung ano yung movement mo. Kuya Shane, anong gagawin ko kung biglang umilaw ang check engine o oil light? Okay. Kung check engine yan, ano yan kumbaga, sabihin natin meron siyang possible na na-detect na problema. So, sa check engine, dahil yan ay kulay orange or yellow, hindi naman siya masyadong serious. Kumbaga, hindi siya totally serious na problema. Pero syempre, dapat ipagawa siya, no? Kung sakali man na may check engine siya, kung hindi naman siya blinking, okay naman yung takbo ng makina, okay naman yung vibration, pwede pa rin natin itakbo yan. Pero kung may nararamdaman na kayo na kakaiba, like hindi maganda yung tunog, masyadong ma-vibrate, I suggest dali nyo na kagad sa pinakamalapit na shop yan. Pero kung blinking yan, there's a possibility na serious yung problema ng sasakyan. Kaya dapat mong gawin dyan, dali mo kagad sa pinakamalapit na repair shop yan. Now, doon naman sa oil, no, yung red oil sign, pag nakita nyo yan, igilid nyo na kagad, patay nyo kagad yung makina. And i-check nyo kagad kung may oil ba. So tignan nyo sa dipstick kung merong oil. Kung wala, kailangan mong lagyan yan. Then check mo rin kung saan ba tumatagas yan. Pero kung wala kayong nakitang tagas, nakailaw yon, meron namang siyang oil sa loob, pwedeng sensor lang yung problema, dalhin mo rin sa pinakamalapit na shop para makita nila kung ano yung problema. Kuya Shane, kailangan ko bang gumamit ng dalawang paa sa pagmamaneho? Okay. Kung manual yung gamit mo, yes. Kasi yung kanan mo, sa gas yan, tsaka sa preno. Yung kaliwa mo, sa clutch yan. Now, kung sa automatic naman yan,
isang paa lang talaga yung ginagamit dyan. Kanan lang talaga, nagpapalitan sa gas tsaka sa brake. Pag pinagsabay mo kasi yung halimbawa, yung gas tsaka yung brake, inapakan mong sabayan, mag-i-screenshot yung sasakyan mo. Joke lang yun. Ano? Hindi siya mag-i-screenshot, else pwedeng mauntog yung ulo mo dyan sa inyong windshield. Pwede kang ma-aksidente dyan. Kuya Shane, paano ko malalaman kung ligtas na akong lumiko o mag-overtake? Malalaman mo, check mo yung side mirror mo. Check mo yung side mirror mo kung nalagpasan mo na talaga totally yung sasakyan. So, depende kung mas mabilis yung takbo mo sa pag-overtake, dapat mas malayo yung distansya do sa paglipat. Then, pag nakita mo ng okay na sa side mirror, malayo na, tsaka ka na lumipat para hindi na rin mabitin yung nasa likod mo. Kuya Shane, ano bang mas mabilis? D or M? Okay. Parehas lang naman ang bilis niyan. Wala namang pinagkaiba kasi same transmission lang naman yung ginagamit niyan. Pero kung gusto mong mas control yung takbo mo na ikaw yung magi-gear, manual mode. Now, kung nasa drive naman, hayaan mo lang siya na kasi normally pag nasa drive tayo, naka-eco tayo niyan. Kumbaga yung matipid siya sa gas. Pag nag-manual mode tayo, dahil tayo yung mag-control, tayo yung magi-gear ng magi-gear, so pwedeng mas malakas yung nasa manual mode din. Depende talaga sa paggamit. Pero in terms of speed, pareho lang naman sila. Kuya Shane, kapag naka-N ako, pwede ba akong magpaandar pababa ng tulak? Okay. So kung sakali man kailangan mong itulak yung inyong sasakyan, halimbawa namatayan, ayaw na mag-start, dapat ilagay mo yan sa N. So then pag nailagay mo na yan sa N, mawawala na kasi yung lock niyan sa transmission, pwede mo na siyang itulak. So yun, pinaka-idea, kung sakali pag halimbawa, accidentally ayaw mag-start yung sasakyan mo, nasa park, hindi maitulak, kailangan mong ilagay yan sa neutral or N. So normally may mga sundutan naman yung mga automatic, pag sinundot mo yun, maililipat mo na sa neutral, pwede mo na siyang itulak atras or abante. Wala ka na magiging problema. Pero pag nasa park, huwag niyong pipilitin na itulak. Kasi pwedeng masira dyan yung parking pole. Kuya Shane, kailan ko pipindutin yung hazard? Okay. So, pipindutin mo yung hazard pag malapit ka ng huminto. So, ang pinaka-idea, halimbawa, hihinto ka na sa isang gilid. So, pwede ka munang mag-signal. Signal ka muna. Then, after nun, pag malapit ka na, napahinto ka na talaga, doon mo i-press yung hazard. Or pwede mo rin gamitin yung hazard kung sakali man like for example, yun, emergency na talagang tipong may kakaiba talagang nangyayari na may emergency ka talaga, pwede mo rin gamitin yung hazard. Or yun, kung bumabagal ka, pwede mo rin gamitin yun. Or pag nakahinto ka, pwede mo rin gamitin. Kuya Shane, paano kapag may tatawid na sasakyan sa harapan ko pero gusto kong mauna? Anong gagawin ko? Businahan ko ba siya ng malakas o ilawang ko lang? Okay. So, syempre, ang pinaka-idea doon is maging aware yung nasa unahan mo, no? Or yung kung tao man yung tatawid, dapat maging aware siya. And dapat i-priority natin yung tao. Sila yung pinaka-importante dyan sa kalsada, no? Kung yan ay tawiran, priority yung tao. So, kung sakali man, kung businahan mo para maging aware. And para sa akin, siguraduhin mo na aware na yung binusinahan mo na parating ka. Kung sa tingin mo hindi siya nagiging aware, well, pumireno ka na. Kasi mahirap na, tao yan, importante yan. So, pero still priority pa rin ang tao. Kung may tatawid na tao, lalo na kung yan ay may pedestrian sign, sila yung dapat na maunang tumawid bago yung sasakyan.